ang GMA Regional TV, One Mindanao. Ania na mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Kalit nga pag-ilis kang Davao City Police Office Acting Director Police Colonel Manan Muarip gikatingad-an apan mas gikakurat tungod wala kini madayon. Giundang ang turnover of command tunga-tunga sa seremonyas. Taxi driver nga nagbinastos sa iyang babaeng estudyante nga pasahero ginapangita na. Mga kaso ginaandam na. Philippine Coast Guard migamit na sa ilang air assets sa search and rescue operations alang sa 15 kasakay sa nawala nga motor bangka. Usa ka bagong himugso nga baby boy nakaplagan nga giputos og ecobag sa atop sa usa ka balay. Og iro nga daw nagpakiluoy nga nangayo og pagkaon sa usa ka karinderya sa Jensan, gikalingawan sa netizens. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Human lang ang unom ka bulan sa katungdanan, pulihan unta karong adlaw ang Acting City Director sa Davao City Police Office nga si Police Colonel Manan Muarip. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni Argil Relator. Argil? Sara, tunga-tunga sa programa alang sa turnover of command ceremony giundang kini og taod-taod gianunsyo nga dili na mahinayon ang paghulip kay Police Colonel Manan Muarip isip Acting City Director sa Davao City Police Office. Gipahigayon alas 11 kaganihang buntag ang turnover of command ceremony sa Davao City Police Office. Human ang unong kabulan sa katungdanan, girelieve si Acting City Director Police Colonel Manan Muarip ug mipirma na siya sa iyang relinquishment of office o pagbiya sa katungdanan base sa gipagulang orders sa PNP. Sumala sa PRO 11, kabahin kini sa assignment o reassignment sa ilang officers. Nanamilit na ug nagpaabot sa iyang pasalamat sa mga personahe ug stakeholders si Muarip. Over the past months, I dedicated my service to the Davaoenos in the best way I know how, by fostering unity, strengthening collaboration, and building a meaningful relationship with the different sectors of the community. The Davao City Police Office men and women, daghang salamat sa Davaoenos, daghang salamat to the local government of the Davao City, daghang salamat. Mipirma na sab sa iyang assumption of office isip officer in charge sa DCPO si Police Colonel Peter Madria, ang hepe sa Regional Operations Division sa PRO 11. Gilatag ni Colonel Madria ang iyang may patumang programa o proyekto sa DCPO. Today, I am humbled to accept and step into this milestone in my career as I assume as officer in charge of City Director of Davao City. I pledge to lead with integrity, transparency, and accountability. Human sa iyang paghatag og mensahe, i-turn over na unta ang DCPO flag ngadto sa bagong OIC nga mao'y simbolo sa iyang opisyal nga paglingkod sa katungdanan. Apan kalit nga gipos ang seremonya. Dunay nanawag sa presiding officer nga si Police Brigadier General Mariano Rodriguez, ang PRO 11 Deputy Regional Director for Administration. Human ang hapit 20 minutos, mihatag og anunsyo si Brigadier General Rodriguez. Dili na ipadayon ang turnover of command. To both of you, pareho naman tayong magkakaibigan at we are working with the pleasure of our commanders, our bosses there. Pansamantala, tayo ay hihinto sa ating programa. Because we have to follow the orders coming from the higher headquarters. Magpabilin nga Acting City Director si Colonel Muarip, sabtang magpabilin sab nga hepe sa Regional Operations Division si Colonel Madria. At magagaling pareho. Wala tayong pinapanigan because na-prove na nila ang kanilang galing sa kanya-kanyang larangan, di ba? So yun lang naman, I got the instruction from our regional director na we have to follow the orders.
Sara, sige plano nga pag-relieve o paghulip no kay Police Colonel Manan Muarip kaganiha sumala sa Davao City Information Office nga ang maong lakang wala gipahibalo ingon man wala gikonsulta sa Davao City LGU. Sara. Okay, dagang salamat, Argil Relator. Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makabanato si James Paulo Yap live sa Cagayan de Oro City. James? Salamat, Sara. Usa ka bagong himugso nga baby boy ang napalgan sa mga residente sa usa ka barangay sa Cagayan de Oro City nga gibilin sa atop sa usa ka balay. Gibalot ang bata sa eco bag nga gisulod sa karton. Barangay ginaimbestigahan na kung kinsa ang posibleng inahan nga nagbilin sa anghel. Ani ang report ni Cyril Chavez. Daw eksena sa teleserye diyang hingpit nga giablihan sa mga barangay tanod ang eco bag nga ilang na-recover gikan sa atop sa usa ka panimalay sa sitio Kalaanan, Barangay Kanituan, Cagayan de Oro City tungod mitambad kanila ang usa ka himsog nga bagong himugsong baby boy. Gani aduna pay pusod ang baby diyang nakitaan. Saysay ni Kagawad Roel Tabuklaon kinsa nangulo sa Peace and Order Committee ug usa sa mga unang nakaresponde. Ilang nakuha among baby gikan sa atop sa usa ka panimalay sa mong lugar na matikdan kini diyang adunay nadungog nga hilak sa usa ka bata ang mga tawo sa palibot pasado alas 11 sa gabi. Naibabaw sa atop sa balay. Atop siya? Oo. Nga di man makuha doon sa tubang yun, dito sa Kilig Gamay. Dito na, gisaka sa atong barangay police. Gidala gilayon sa ospital ang baby aron masuta ang panlawas niini. Bahin sa health, makig-coordinate mi ani sa mga kailan na mga doktor na nasa GRB kung asa ang bata karon. So far, gi-take care naman yun nila, no? And naka-store na po si Kapitan dito and nag-provide na sa mga kailangan ni sa baby. Stable na po ang baby. Ginaimbestigahan na karon sa Barangay Council ang panghitabo aron masuta kung kinsa ang inahan nga nagbilin sa bata. Nag-deploy na tag mga BHW aron nga among sutaon kay naaman mi datos nga naay 14 ka mga nakay nga mama nga naadri sa among likod kani makita man nato 14 sa bulan gyud sa January 2 paingon sa isa ka bulan nga kana muni sila ang mga manakay muning among gipadtuan. Among paningawaon sa barangay council nga dili na malangan among mahatag ang kumpleto nga dita ani kay naaman na ato kumpleto man ang atong barangay health worker sa barangay Kanituan. Tuwa naglihok na sila tanan. Dugang sab sa barangay nga mao na kini ang ikatulong higayon nga adunay bagong himugso nga bata nga gibilin sa ilang barangay. Nagpasalig sab ang barangay council sa Kanituan nga ilang atimanon ang maong baby boy. Kani binuhatan kani sa dili maayo nga pangisip or wala sa iyang insakto nga pangisip kay walay inahan nga makabuhat niini kung walay mga giagian nga problema ang maong inahan. Kauban si Jaybert Paira, Cyril Chavez. 1 Mindanao. Tabi lang mga kapuso, sensitibo ang musunod nga balita. Ginapangita na karon sa mga otoridad ang usa ka taxi driver nga mibungat og mga malaway nga istorya ug miagni nga makighilawas sa iyang babaeng estudyante nga pasahero sa Davao City. Ginaandam na sa kapulisan ang kasong ipasangat batok sa maong nagbinastos nga driver. Ani ang report ni Argil Relator. Kuha kini nga video sa mismong estudyanteng pasahero samtang sakay siya sa usa ka taxi sa Davao City. Sa post sa social media, iyang gisaysay nga nisakay siya og taxi pauli gikan sa iyang eskwelahan sa bangkal ni adtong January 20. Nag-initiate matud pa ang driver nga makikistorya sa babaeng pasahero. Samtang nagbiyahe, nagsugod na matud pa og binastos og istorya ang driver kaniya. Gisaway ang iyang lawas ug nagapangutana sa status sa iyang love life. Hangtod sa naabot ang istorya sa driver sa nagparayon matud pa ang mga malaway nga istorya sa taxi driver o giagni ang pasahero nga makighilawas. Pero kung limbawa, ang kita limbawa gusto mo paano mo nga dito Hangtod sa nakababa ang pasahero sa kondo kung asa siya nagpuyo.
Paghawa sa taxi, didto na siya ni adto sa gwardya o gipangayo ang detalye sa plate number ug pangalan sa maong driver. Na-report na ang insidente sa Talaumo Police Station. Ang taxi unit ana sa kustodiya sa City Transport and Traffic Management Office. Apan wala pa ikita ang driver. Sanglit ang relyebo nga driver ang naabdan sa otoridad. Hinoon na ilhanan nila kini. Ginaandam na sab ang kasong ipasaka batok sa nagbinastos nga driver. While waiting sa psychological evaluation, sir, no, kaya ato man siyang gi-refer sa SPMC, sa Southern Philippine Medical Center, para makantakan siya og kanang examination, sir, no, with regards sa iyahang nadungog ng mga kabastusan gikan sa usa ka driver sa usa ka taxi. And karon, sir, nag-andam ta sa kaso, sir, no, nga ato ang i-file against sa mga driver for violation sa bastos law, and then in relation sa RA 7610 child abuse, kaya minor de edad man ang kato nga estudyante, sir. Pagkabalo na mo sa unit sa pangalan sa taxi operator, atuan ay giparilisan og SOCOS order, sir, that they have to appear in our office on Monday. Pag makita gyud nato, klaro magyud kayo nga naisayo, hiring a very uncautious driver, we will penalize the operator. At the same time, dili lang po gusto nga diha lang kutob, sir. So I have spoken with RD Robilio og LTO nga unta masuspenso po dayon ang driver's license of the said driver. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si RG Relator. 1 Mindanao. Sa ikalimang adlaw sa search and rescue operations alang sa 15 pa nga missing sa nawala nga motor bangka sa Davao Gulf, migamit na ang Coast Guard sa ilang air asset. Ani report ni John D. Esteban live. John D. Sara, naglaom gihapon no ang Philippine Coast Guard nga maluwas ang 15 pa nga missing bisan pa nga ikalima kaadlaw na karon sa search and rescue operations. Mao kini ang fixed wing Islander 125 sa Philippine Coast Guard. Gigamit na ang maong air asset sa ikalimang adlaw sa search and rescue operations. Alang sa 15 kasakay nga namising, humanaunlod ang recreational motor bangka sa Davao Gulf niadtong Enero 18. Usa pa ang survivor. Kini nga aircraft ang daw Eye in the Sky. Mas paspas niini maskan ang halapad nga area sama sa kadagatan. Personal usab kita nga nakasabay sa operasyon. Mayo na lang kay wala nagdaot ang panahon, gawas lang sa kusog nga hangin. Sa giya sa satellite-based network, gituyok sa PCG ang Davao Gulf paingon sa ubos nga bahin sa kadagatan nga sakop sa Davao Occidental. Gibase nila kini sa direksyon sa sulog. Daan na silang nakikoordinar sa Indonesian government aron mutabang sa pagpangita kay posibleng naabot na kini sa boundary sa Indonesia. Susakay na sa Highlander aircraft sa Guard mo nila ang air asset na ginamit alang sa search and rescue operations. Karong adlaw ang ikalimang adlaw sa ilang search and rescue operations sa ikanagatan sakop sa Davao Occidental. Sa kanapan sa dagat, nag-resort yun ang otoridad sa pagkontak sa mga missing. Apan padayon ang ilahang pagtulong sa matulaong na makita sila ng Ugaling makasiplat sila og mga ginudahang butang sa kadagatan, mupaubos ang aircraft aron masiguro kung mauna ba ang mga nawala. Apan sulod sa 4 ka oras nga operasyon sa kawanangan, pulos gapnod, bangka ug baludra ang nakita. Coast Guard District Southeastern Mindanao is still on the search and the rescue phase. And this phase will continue until, because the Philippine Coast Guard is really in high hopes to finding these passengers, all 15 of them, to be returned to their families safe. Mitabang nasab ang ubang air asset sa laing ahensya sa pagpangita o sa diha ang Philippine Air Force. With the capability ng aircraft natin is kaya din po siya na mag-zoom in. And on the other hand, ma'am, if meron po tayong makita agad, may naka-alert naman po na rotary aircraft na ready for air evac. Nagkagamay usab ang tsansa nga maluwas ang mga missing. Wa pay klaro kung asa nga dapit sila gidagsa. Apan usa lang ang sigurado sa karon. Lig-on ang gikuptang paglaom ug pagsalig nga makauli silang buhi sa ilang tagsa-tagsang pamilya.
Sara, misalup na ang adlaw pero wala pa gyapon makit-e ang mga missing. Pero sumala sa Philippine Coast Guard, magpadayon gihapon ang search and rescue operations. Sara. Okay, dagang salamat, John D. Esteban. Kini ang GMA Regional TV, 1 Mindanao. Matapos ang bulan sa Enero sa managlahing paglihok sa presyo sa mga produktong petrolyo, kini base sa 4-day trading nga monitoring sa Department of Energy, Oil Management Bureau kon DOE-OIMB, ang presyo sa gasolina ang gilaumang muubos og 5 centavos matag litro, apan mosaka ang presyo sa diesel ug kerosene. Gilaumang moabot sa 80 centavos ang itaas sa presyo sa diesel ug 45 centavos matag litro sa kerosene. Sumala sa DOE ang pagtaas presyo tungod sa hulga nga ipatumang tariff ni US President Donald Trump sa Europe gumikan sa ilang pagsupak sa US takeover sa Greenland. Nanumpa na isip mayor o vice mayor sa Davao City sila acting City Mayor Sebastian Baste Duterte ug acting Vice Mayor Rodrigo Rigo Duterte II. Pinaagi sa Law of Succession, opisyal na nga nanumpa sila Mayor Baste ug Vice Mayor Rigo sa Davao City Hall karong adlaw, Biyernes. Gi-administer kini ni Regional Trial Court 11 Deputy Executive Judge Honorable Marie Estrelita Tolentino Rojas. Saksi sa pagpanumpa sila Congressman Isidro Ungab, DILG Davao City Director Mika Chan ug Attorney Martin Delgra. Gipatuman ang Law of Succession human nga pakyas nga makapanumpa si kanhi Pangulong Rodrigo Duterte isip elected mayor sa Davao City. Pinaspasay ang pagplastar sa Department of Public Works and Highways Region 10 sa Dito Road nga gihimo sa Palakapaw, Quezon, Bukidnon kun asa usa ka lane na aspalto na human kini giablihan sa mga motorista sa miaging semana. Gibutyag karon sa DPWH-10 nga hingpit na nilang na aspalto ang usa ka lane sa bagong dalan nga gihimo sa Palakapaw, Quezon, Bukidnon nga pormal gibuksan mismo ni DPWH Secretary Vince Dizon di palang dugay. Sumala sa DPWH-10 wala na dayon pag-aspalto ang maong Dito Road sanglit sa gunson ang pag-ulan nga nasinati sa lugar. Busa karong si Manaha ilang gipaspasan nga matiwas og aspalto ang ubang parte ug igaling itugot ang maayong panahon. Karon padayon nga magamit ang dalan sa mga light vehicles nga nakatabang sa mga motorista ug biyahedor. Gitinguha karon sa Island Garden City of Samal Police Station nga madeklarang gawas nun sa illegal nga droga ang tanang barangay sa isla karong tuiga. Sa impormasyong nakuha sa GMA Super Radio Davao, sumala ni Police Lieutenant Colonel Hamlet Lerios, ang station commander sa Igacos Police Station, nga dili muundang ang intelligence operation sa buhatan sa ilang kampanya batok sa illegal nga droga. Gipasabot niini nga walay illegal nga droga nga gikan mismo sa isla. Hinungdan nga giauhag sab niya ang Philippine Drug Enforcement Agency nga ideklara na nga drug-free ang Samal. Dungan pa niini ang minus kung ubos nga kantidad sa illegal nga droga nga makumpiska sa matag operasyon. Hinuon aminado ang opisyal nga dunay 3 ka barangay sa isla ang nagpabilin pa nga problemado gihapon sa ginadiling droga. Special ang episode sa Magpakailanman ugma Sabado tungod atong masaksihan ang My Special Family. Kini ang istorya sa magtiayong sila Franklin ug Glory. Ilang nadiskubrihan nga upat sa ilang mga anak dunay special needs. Si Sarah ang schizophrenic, si Dennis dunay learning disability ug dili ka istorya. Si Janet dunay epilepsy, si Joanne slow ang comprehension skills. Ug ang ilang kamanghuran nga si Lizelle ang walay special needs. Kang Lizelle gitagana sa magtiayon ang ilang finances alang sa edukasyon niini. Apan bulan na lang una ang graduation ni Lizelle na sayrang buntis di ay kini. Bilaya si Lizelle sa ilang balay gumikan sa grabing pagkadismaya sa iyang mga ginikanan. Mabuo pa kaha ang ilang pamilya. Ato kanang tutukan sa Magpakailanman karong Sabado. Patay ang usa ka menor de edad nga lalaki human na lumus sa sapa sa sitio Ilihan sa Matinapangi River sa Davao City. Sa impormasyon gikan sa Davao City Police Office nga nakuha sa GMA Super Radio Davao, gilalang ang biktima nga nag-edad og 10 hangtod 15 anyos nga nagsulo og puti nga t-shirt, jogging pants ug tsinelas. Nakitaan kining naglutaw-lutaw sa nasangpit nga lugar ug anaa sa state of decomposition ang lawas.
Gituhang na lumus kini sulod na sa 24 ka oras. Base sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, walay na matikdang foul play sa insidente. Pagsaysay sab sa usa ka residente sa lugar, namatikdan niya ang pipila ka menor de edad nga estudyante nga nagdula ug nag-ambak-ambak sa maong sapa. Samtang positibo nga giila sa nagpailang amahan sa biktima ang menor de edad. Gidala na ang patayng lawas sa usa ka punerarya. Ginakuhaan pa kini og pahayag. Gisaulog sa Bangsamoro Region ang ika-7 anibersaryo sa pagkamugna niini nga gitambungan ni Pangulong Bongbong Marcos. Ano yung report ni Efren Mamak? Mismong si Presidente Ferdinand Marcos ang nanguna sa pagsaulog sa ika-7 nga anibersaryo sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao nga gipaygayon sa Bangsamoro Government Center sa Cotabato City adlawng Miyerkules. It marks an important chapter in our nation's history, not just the history of Muslim Mindanao, but of the entire Republic of the Philippines. And it is a landmark in our fight to achieve genuine progress and unity. It is proof that sacrifice, dialogue, and unity are the keys to lasting peace. Atol sa aktibidad, mihatag of Chief Minister report ang Bangsamoro Transition Authority. Kalabot sa mga nahimo niini sa milabang tuig, lakip na ang mga plano alang sa tuig 2026. Sama sa paghatag og reward sa mga performing LGUs, innovative practices, pagpalambo sa edukasyon, ug pagsuporta sa justice system, pag-attract og investments and business enterprises. Lift our people out of poverty and to develop the Bangsamoro people in its potential. Buot sab sa presidente nga mamahimong maayo ang lugar alang sa investment. Huwag niyong gagayahin yung nangyari sa national government na patong-patong na ang regulation, 3 taon bago mabigay yung papel na napakasimple lang na bagay. And that is your opportunity. That is your opportunity. That you can make your government into what exactly it is you want to make it. Malaumon sab si PBBM sa umaabot nga BARM parliamentary elections human napirmahan na adlawng Martes ang districting law. Ang pagdeklara nga unconstitutional sa districting laws nga usa sa hinungdan nga na-postpone ang maong eleksyon. It is our hope that the upcoming BARM elections will serve as an opportunity for our Bangsamoro brothers and sisters to freely express their voices and aspirations. We aspire to further strengthen a leadership that truly serves the people, one that reinforces democracy and accountability. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. TV ang GMA Regional TV. 1 Mindanao. Gisugda na karong adlaw ang NCAA Season 101 Women's Volleyball. Alang sa opening games, magtigi ang defending champion nga Benilde Lady Blazers ug ang Mapua Lady Cardinals. Segundahan kini sa Letran Lady Knights ug Arellano Lady Chiefs. Karong season dunay bag-ong format ang maong torneo kung asa tungaon ang matag teams sa duha ka grupo. Masaksihan ang dula live sa GTV ug Heart of Asia hasta sa live stream sa social media sa GMA Sports ug NCAA Philippines. Gikalingawan karon sa netizens ang usa ka latagaw nga iro nga nakuhaan og video nga daw nagpakiluoy nga nangayo og pagkaon sa customer sa usa ka karinderya sa General Santos City. Behave lang sab kini hangtod nga nahatagan og pagkaon. Ani ang report. Sa viral video sa usa ka iro nga color brown nga nagatambay sa usa ka karinderya sa barangay San Isidro sa General Santos City, gikalingawan kini sa netizens tungod nagaduol kini sa customer sa usa ka karinderya ug daw dunay buot nga nagapangayo og pagkaon pinaagi sa pagtaas iyang duha ka tiil. Og panahon nga andaman na kini og pagkaon, behave lang sab ang maong iro. Human mahatagan, tumang kalipay niini hasta na sa naghatag og pagkaon. Giadtuan sa GMA Regional TV 1 Mindanao team ang maong karinderya ug nasiplatan niini ang maong iro nga anaa sa kalsada nga nangita og pagkaon.
Miduol kini sa usa ka balay nga dunay butanganan ug pagkaon sa iro, gawas sa ilang gate. Dayon, mitabok kini sa atbang sa karinderya. Dinhi na kini nagpaabot nga mahatagan og pagkaon. Miduol kini sa nangaon nga customer. Atubangan sa maong customer, gisaka niini ang iyang duha ka tiil, sinyales sa iyang pagpangayo og pagkaon. Gihatagan pa sab kini sa mong customer nga usasab ka pet lover. Buyo ka siya mangayo kay dili gud siya kanang para sa iro nga manungkab. Lingaw mi siyag tan-aw. Usa kini ka babaeng iro ug sa mga iro nga naa sa palibot, siya lang ang nagaduol sa mga customer. Sumala sa nagabantay sa karinderya, wala daw kini nagasamok-samok kanila. Gani, ginaabog nila kini apan mubalik gayud sa ilang karinderya. Okay raman, ginapakaon lang man. Kaya ginakuan na mo pero dili na mo na ginapasakit. Apan dunay pahimangno ang City Vet Gensan sa mga maghatag og pagkaon sa maong iro. Kung basta yung ana ay mangayo nga mga iro sa inyuha, abi na ka na manguhit, pwede ra mo muhatag. Pero ayaw gininyo itunol sa iyahang baba mismo kay basi mapaakan mo ba. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Sara Hilomen Velasco. 1 Mindanao. Ug mao kato ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kini makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok pwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod. Happy weekend mga kapuso ug mag-amping kita kanunay.